Ito na po, magpapaulan na daw po ng kaso itong si Ombudsman Boying Remulla sa utos ni Bongbong Marcos. At ang unang masasampulan ngayong tag-ulan, walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Alam naman natin na ang target talaga ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ubusin ang mga nasa minority na pumapabor para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Dahil nga naman, kung may ibababa pa nila yung dami ng minority, pwede na nilang ipilit yung 12 o 13 boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Kahit na nakasaad sa saligang batas natin, 16 na boto ng lahat ng senador ang kailangan bumoto para sa makonvict si Vice President Sara Duterte. Hihilutin at babaliin nila yung saligang batas para makuha nila yung gusto nila at mapatalsik nga itong si Vice President Sara Duterte at tuluyan nga makasuhan at hindi na makatakbo sa 2028 presidential election. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga mukhang inuunti-unti na nga ni Bongbong Marcos sa pangunguna ni Boying Remulla ang lahat ng naghahanap ng mga kawatan na nakinabang sa flood control project. Pero syempre, bago ang lahat, bago natin umpisahan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas, ayon po mismo yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan si Senador Rodante Marcoleta. Nagugat po ito sa natanggap umanong 75 billion pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang tao noong 2025 midterm elections. Hindi ito dineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Posibing paglabag raw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng pandarambong si dating Congressman Mike Defensor, isa si Defensor sa mga election donors ni Marcoleta. Kakasuhan din daw ng Ombudsman ang kaparehong plunder case si Senador Cheese Escudero. Pinangalanan si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga... Yan problema dyan. Sino kaya ang unang mabibigyan ng warrant of arrest? Yan ang aabangan natin. Kasi kung si Rodante Marcoleta lang ang bababaan ng warrant of arrest at si Chis Escudero hindi, so obvious na talaga. Kahit naman kitang-kita at malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ang tinatarget ngayon yung mga nandito sa minority block, yung kasama nga ni Alan Peter Cayetano. Talagang gagawa nila ng paraan yan. So, kung itong si Chis Escudero hindi mabibigyan ng warrant of arrest, alam na this. Pero tignan nyo yung ginawang kaso dito kay Rodante Marcoleta. Ha? Plunder ang isinampang kaso sa kanya. So, non-bailable po yan, parang kay Jinggoy Estrada. So, hanggat hindi matatapos yung hearing sa kasong yan, sila ay mananatili sa loob ng kulungan at posible gamitin nila yon para bawasan pa nila uli yung mga sa tingin nila na boboto para i-dismiss yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung titingnan nyo yung plunder na isinampang kaso ni Boying Remulla, napakalayo doon sa dapat na plunder na ang kinuha o ninakaw ng pera galing mismo sa kaban ng bayan. Itong plunder na isinampa kay Marcoleta, hindi ito nanggaling sa pera ng kaban ng bayan. Ito ay donasyon ibinigay ng mga campaign contributor para tulungan siya na maging senador sa pagtakbo nga niya nung nakaraang senatorial election. So talagang makikita nyo rito, itong ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ginigipit ang lahat ng mga nakadikit dito kay Vice President Sara Duterte. Sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation.
Nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay po ng flood control scandal. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim. Biruin nyo, naligtas na si Joel Villanueva nung umanib siya rito sa BBM Senator. Yung kanyang kaso, napunta uli o naibalik uli sa preliminary investigation. So, dapat yan nasa, kung titingnan nyo, dapat yan nasa proseso na yan ng pagdalabas ng warrant of arrest. Naunahan pa siya ni Senator Rodante Marcoleta na ma-issuehan mai-issuehan ng warrant of arrest. So makikita nyo na rito talaga kung ano yung naging gantimpala ng paglipat ni Joel Villanueva papunta rito sa BBM Senators. Sabi nga nila sa social media, 'di ba? Lumapit ka lang kay Jesus, talagang maliligtas ka. So ang ginawa nga ni Joel Villanueva, lumapit siya kay Jesus Crispin Remulla at yung kaso niya bumalik doon sa preliminary at hindi napunta sa warrant of arrest. Isa sa ilalim din sa preliminary investigation or PI. Ito po ang sinabi ni Remulla. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor Bawal yan Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa Biglang punas ng basura, natapon ng basura, walis-walis. In the way kumbaga, matagal na raw na napabayaan. Which is totoo naman. Pero dito inililigaw niya kagad o inililis kagad niya rito si Bongbong Marcos na walang kinalaman pagdating dito sa mga contractor na kumita sa flood control. Sa larangan ito, parang nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Pinabulaanan naman ni Remulla na inuubos ng pamahalaan ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso para hindi sila makaboto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin daw deal kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Samantala, magiging statementers naman daw si Maniniwala ka na walang kinalaman yung yung pag-ubos sa minority para hindi na makasama doon sa bilang ng impeachment. So, ikwento mo sa Pagong, Boying Remulla. Malino naman talaga na ang talagang number one, kumbaga ito na drastic move na yung ginagawa nila. Gawa nga ng hindi nga nila makukuha yung 16 na boto. So, ipipilit nila na maubos talaga yung mga minority. Kaya wag kayong magulat kung sa mga susunod na linggo, sabi nga ni Boying Remulla, may mga masasampulan pang masasampahan ng kaso. So, posible. Andiyan pa yung kaso ni Robin Padilla at ni Alan Peter Cayetano kung saan nga kinakasuhan sila ng obstruction of justice doon sa pagtakas daw ni Senator Bato de la Rosa. So hindi talaga plano nilang ubusin yung mga minority, kundi talagang yan talaga yung nasa plano nila. Na hindi naman planong ubusin na yung tsutyugiin. Plano lang nilang kasuhan lahat yan. Eventually, madidismiss naman yung kaso na yan. Pagpalit ng administrasyon. Whether kung matutuloy nga talaga na mapapalitan yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba, may bali-balita na wala raw eleksyon pagdating ng 2028 para manatili sa pwesto si Bongbong Marcos at hindi makulong yung mga dapat makulong. Kaya nga talagang pinipilit nila na matanggal si Vice President Sara Duterte para kung sakali nga naman na matanggal, pwede silang maglagay ng panibagong vice presidente bago sipain itong si Bongbong Marcos. si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon po kay Remulla, Ito pang isa nakakatawa. Si Secretary Bonoan, nakasama ni Jinggoy na kinasuhan, ipipilit nila na maging star witness. So pag ginawang star witness to, lahat ng kaso na isinampa sa kanya, mababaliwala na, tatanggalin, at kung ano yung magiging kwento niya, yun na yung susundan ngayon. So posible na to, yung mga sasabihin ni Bonoan, yun na yung pangahawakan at yun ang magdidiin sa mga
senador para sila ay manatili sa kulungan. So nakikita nyo na rito talaga yung yung panggigipit na ginagawa at hinihilot na nila lahat ng pwede nilang hilutin para madiin yung mga senador na hindi sumama sa BBM senators. Mahalaga ang magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga sasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Ito po ang sinabi ni Remulla. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. So gusto na kagad nila ma-discharge si Bonoan kagad para magawa na nila ng mabigyan na nila ng script. So yung mga talagang kasapakat doon sa mga kawatan na nagnakaw, pinipilit na nila talagang hugutin sa kulungan para mabigyan na nila ng mga script. So kagaya nila Bernardo, nila Alcantara, yung nasa DPWH, inoopera na nila ng kung ano-ano para gumawa na ng kwento nila. Kailangan nila magkula-collaborate na ng kwento, kaya hinuhugot na nila. Mawalan na yung mga kaso para madiin na yung mga dapat idiin nila para mapagtakpan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kasi nga, the tactic here, and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Alam po, para sa dagdag na konteksto lang para sa mga nanonood, kasi ang malaking tanong ngayon kung sakaling matuloy nga yung pagsampa ng kasong plunder against Marcoleta, will he be suspended as well as a senator? Kagaya nung nangyari kay Senator Jinggoy kasi Estrada. 90-day suspension. Yes, sinampahan ng kaso and then nasuspinde. So yun yung question. But of course, yung korte pa rin naman yung magdedesisyon whether suspended siya or not. Yeah, but under the law, specifically under the Anti-Plunder Act RA 7080, ito po yung sinasabi, any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act is pending in court shall be suspended from office. So under the law under the law against plunder, talagang dapat suspendido ang sinumang makitaan ng probable cause ng Kita nyo na kung paano nila hihilutin na hindi makasama sa boto yung mga makakasuhan at makukulong. So kahit suspended, sinasabi nila pag suspended hindi nakasama dapat yun. Pero sa saligang batas natin, wala namang sinasabi doon na kapag suspended yung isang senador, hindi nakasama doon sa bilang. Nakalagay sa saligang batas natin, 2/3 of all members. So whether nakasuspended yan, absent yan, comatose yan, nasa ibang bansa yan, nagtatago, hindi pa rin sila tinatanggal. Suspended lang, it means hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng gawin yung trabaho mo bilang senador. Pero still, senador ka pa rin. Parang sa private company, di ba? Pag may nagawa ka mga offense na against sa company rules, sinususpend ka. Pero, hindi naman ibig sabihin suspended ka, hindi ka na parte ng kumpanya. Di ba? So, dito mo makikita na kahit ang media, yun na yung pinaniniwalaan nila na kapag suspended, hindi nakasama sa botohan. Kaya abangan po natin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung ano ang mangyayari kapag marami nang nakulong sa minority senators ang hindi na makakaboto. Dahil yan talaga, ipipilit yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos para makonvict itong si Vice President Sara Duterte. So abangan po natin yan sa mga susunod na araw. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.